Halos segundo lang din ang dumaan nang aking marinig ang iyak ng isang sanggol sa loob ng kubo na patuloy na ginagambala ng mga aswang. Dahil sa aking mga napansin, agad akong kumaripas ng takbo upang sundan ang mga balbal. Subalit hindi pa man ako nakarating sa lugar, ay agad akong nakita ng balbal at walang pagdadalawang isip ako nitong sinunggaban. Nang aking mapansin ang paglapit nito sa akin, ay agad kong nilagay sa aking kamao ang mutyang aking tangan. Kaagad kong sinapak ang balbal nang tumalon ito papunta sa aking kinaroroonan. Ramdam na ramdam ko ang paglagutok ng mga buto nito, maging ang kaluluwa ng balbal na yon. Ano? Bumangon ka! Lumaban ka! Ipakita mo sa akin ang lakas mo. Kanina ang lakas ng loob mong sumugod sa akin, no? Sabi ko dito. Ang nagawa lang noon ng aswang ay ang mangisay habang patuloy na dumadanak sa kanyang bibig ang maitim nitong dugo. Kasing itim ng dugo mo ang budhi mo. Ngayon tumayo ka dahil may padadaanin ako sa katawan mo. Wika ko habang dahan-dahang tinawag ang mga punong naglalakad sa buong paligid na aking tinawag. Doon ko napagtanto na sa sobrang lakas ng respeto ng mga nilalang, maging ang mga palay ay nagsisiyukuan sa akin. Nang maramdaman ito ang mutya na aking tangan sa ilalim ng pagkatao, ay nanigas ang mga ito. Mga kaibigan, ngayon ay nasa loob na kayo ng spiritual na aking tinatawag. Ibigti nyo ang balbal na ito sa lugar na hindi pa napuntahan ng mga tao. Masusunod po aking pinuno. Tara mga kasama. Wika ng engkanto na pinakamalaki sa kanilang hanay. At unti-unti nang bumangon ang balbal dahil sa espiritu ng mga engkanto na nakasapi dito. Ako naman ay agad kong pinuntahan ang bahay na ginambala ng balbal upang markahan ang aking presensya. Hindi ko na rin inistorbo ang mga magsasakang naninirahan sa lugar dahil maaari din akong pagbintangan ito na isa ring aswang. Pag-alis ko sa lugar na yon, binagtas ko rin ang daan papunta sa liblib na bundok na hindi kalayuan sa lugar na yon. Aba, kakaibang lugar to ah. Ibang-iba sa baryong aking tinungo noon. Nararamdaman ko ang presensya ng mga balbal dito. Wika ko sa aking sarili nang maramdaman ko ang mga presensya sa hangin. Magaman purong itim na engkanto ang aking nasisipat sa lugar, tila ba hindi ako nakaramdam ng takot sa aking katawan. Habang patuloy akong naglalakad, bigla na lang akong napahinto nang makakita ako ng 3 lalaki na sumalubong sa aking paglalakad. Nanlilisik ang mga mata nito at mayroong mga butot balat na pangangatawan. Nang makita ko nito, nagulat ako kasi bigla itong nagsisituwaran habang papalapit sa akin. Natatawa-tawa pa nga ako noon kasi bigla itong nagsisituwaran na parang mga loko-loko. Pero mga aswang pala ang mga ito.
Napakalakas naman ang loob mo na pumasok sa aming teritoryo. Ramdam naming meron kang tangang mutya. Subalit hindi yan mahalaga. Hindi ka niyan matutulungan, iho. Kaya kung ako sa'yo, umpisahan mo nang magdasal. Sabi nito sa akin habang tumutulo sa bibig nito ang malapot na itim na likido. Nang akin itong narinig, walang ano-ano ay nagdasal ako ng pangsabulag dahilan ng aking pagkawala sa mga mata ng mga balbal na yon. Nagulat na lamang ang mga nilalang nang mahawakan ko ang liig nito na hindi nakikita at kaagad ibinalibag sa lupa. Magsasalita pa sana ito, pero kaagad kong binusalan ang bibig nito. Gamit-gamit ang isang batong naroon sa aking tabi. Yan. Tapos na kitang bubusalan. Ang ingay-ingay mo eh. Ano? Diyan ka na. Mukhang naghihingalo ka na eh. At kayong dalawa naman. Aba, teka nga. Ang bilis niyong nagsisipulasan sa harapan ko ah. Para kayong mga daga ngayon. Kanina ang tatalas ng mga pagbabanta niyo sa akin. Kaya pala ang lakas ng loob niyong hamunin ako. Dahil may lahi pala kayong tiktik. Nakakabatog kayo sa mga kahoy oh, maging sa dahon. Pero mamaya lang, malalaglag din kayo. Ang pagdikit nyo sa mga puno ay isang malaking pagkakamali. Ito. Oh, bakit kayo nagsisibagsakan? Diyan sa mga punong binatugan nyo. Sabi ko naman sa inyo kanina eh. Tayo! Tayo! Ano? Hindi kayo makagalaw? Napaparalisa kayo? Ba't ba naman kasi kayo dumikit sa mga puno kapag kausap ko? Ayan tuloy. Nahulog kayo na parang mga dahon. Wika ko sa mga ito. Huli na nang malaman ng mga balbal na ito na nagawa na silang malapatan ng mutya ng tangan ko. Sino ka? Paano mo nataglay ang mutya na yan? Hindi kami makagalaw. Pamimilipit ng aswang. Habang lumalapit ako, ay mas lalo kong hinigpitan ang mga anino upang higpitan ang pagkagapos ng mga aswang. Mas lalong nagliliyad ang mga ito dahil sa mga aninong puno na simbolo ng mutya na patuloy na gumagapos dito. Sa isang iglap lang, rinig na rinig ko ang pagkabali ng mga buto nito dahilan ng pagsisiiyakan at pagsisigawan ng mga balbal. Habang patuloy na nagnanangis ang mga ito, ginawa ko naman ang mga natutunan kong mga ritual sa pamamagitan ng pagkuha ng mga kaluluwa nito. Ginawa ko ang mga bagay na yon para naman mabigyan ko ng pagkaragdagang buhay ang kalikasan. Dahil patuloy na dumadami ang sibilisasyon ng mga tao. Sa paglaho ng mga balbal sa aking harapan, ay ang pagbagtas ko sa daan, papunta sa baryo ng mga aswang, na aking nakaharap sa tigbakayan, na nagbabanta sa akin. Animoy sa pagpapatuloy ng aking paglalakbay, tila ba wala akong nakasagupang digmaan. Ilang minuto ang aking binuno sa paglalakad. Narating ko na ang kabilang bukid, kung saan naroon ang pugad ng mga aswang. Nang aking makita ang kubong itinayo ng mga balbal na ito, agad ko namang nilakad ang daan patungo sa entrada ng baryo.
Ano kayang reaksyon ng mga ito habang nasa loob na ako ng pugad nila? Umalulong pa. Ang talas naman ng pangamoy ng mga demonyong ito. Nandito na ako sa pugad nyo, lumabas kayo! Wika ko. Sa isang idlap lang, ay paisa-isa nang naglabasan ang mga ito papunta sa aking harapan. Habang nilalakasan ang pag-angil. Habang yung iba patuloy sa pag-alulong na para bang nagtatawag pa ng iilan nilang mga kasama. Doon ko na rin nakita ang pinuno ng mga ito at yung lalaking aking nakasagutan na siyang kitilan ko ng buhay. Nang gabing yon, nakita ko ang napakadungis na pagmumukha nito. Paano ba yan? Ako na ang dumayo sa lugar ninyo. Kanina sinasabi mong sa muli lang nating pagkikita bago mo ko wawakasan. Ngayon, ako na ang pumasok sa landas na sinasabi mo. Ngayong gabi, sinasabi ko, nahatulan ko ang inyong angka ng kamatayan. Ang hatol sa parusang ito ay ang mga nagawa niyong karahasan sa tao man o iba pang nilalang. Dalawa ang pwede niyong pagpilian ngayon. Ang una ay ang makipaglaban kayo sa akin hanggang kamatayan. O kayo man mismo ang papatay sa inyong mga sarili. Nang sabihin ko ang mga katagang yon, ay kagad nag-anyong tao ang pinuno ng mga ito at buong tapang na naglakad patungo sa aking harapan. Hindi ikaw ang taong magdedesisyon ng kantungan ng aming lahi. Baka nakakalimutan mo, narito ka sa teritoryo ko. Kung gusto mong paslangin kaming lahat, magdala ka ng hukbo ng mga antingero. Yun kung magagawa mo pang makaalis dito ng buhay. Tugon ng pinuno ng mga balbal. Nang aking marinig ang mga sinabi nito, ay naglakad naman ako papalapit sa kinaroroonan nito. Nang mapansin nito ang aking paglapit, nagpapalit anyo na ito bilang isang hari ng mga balbal. Masyado kang mapangahas, antingero. Hindi mo kinikilala ang nangangalaga sa lahing kinakalaban mo. Sisiguraduhin ko sa iyo ngayon na makakarating sa mga busaw at hanagok ang ginawa mo ngayon. Dagdag pa ng pinuno ng mga balbal. Maya-maya pa, agad itong umangil bilang hudyat sa mga kasama nito sa gagawin nilang pagsugod sa akin. Matapos umangil ng napakalakas ang pinuno ng mga balbal na ito, agad itong lumusob ng buong lakas sa aking kinaroroonan. Pero paghawak pa lamang nito sa balikat ko, ay nanlaki ang mga mata nito nang dumulas lamang ang matatalas nitong kuko sa aking balat. Dahil sa mga naganap, nakahanap ako ng pagkakataon para wakasan ang buhay ng pinuno sa mga balbal na nagbabanta sa akin. Sa muling pagsilay nito sa aking kinaroroonan, ay nagulat ang mga mata nito nang makita nito ang malabakal kong kamao na dahan-dahang lumapag sa mukha nito. Animoy naging bakal na ito dahil sa mga orasyon at agimat na ibinaon ko dito. Pagtama ng kamao ko sa mukha ng balbal,
ay bigla naman itong bumagsak sa lupa habang dahan-dahang kumakalas ang kanyang diwa. Pagkakita ng mga kasama nito sa aking ginawa, tila ba hindi nito maiwasang matakot sa akin dahil sa aking ginawa. Maya-maya lang ay biglang nagsisiliparan ang mga balbal sa himpapawid nang muli akong magbanggit ng mga orasyon at dasal. Inilabas ko na rin ang mutya ng durian para mapaghandaan ang mga susunod kong hakbang. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay ang mangyaring hindi inaasahan nitong si Chris at ang muling pag-cross ng kanilang landas sa grupo ng mga salamangkero na nagdaos ng palaro noon. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. Kakatapos lang ng bagyo, kaya pati lalamunan natin parang binaba. Dahil hindi pa gaano marami yung nagpa-shoutout, dito nyo i-comment. Dahil basahin natin yung part 14 at saka dito sa part 15. Hanggang sa pagbabalik.